So, by the way, nung nakikinig ako ng mga messages at nakapag-sharing ako sa kaibigan natin, one of the pastor na nakausap ko ay na-bless ako sa kanyang sinabi at sa word na narinig ko sa kanya na maganda rin kasi naaral ko rin siya during the time. At yung teksto natin, matatagpuan natin. By the way, that pastor pala is Pastor Bong Alohado. Nung nag-sharing kami dito sa bahay, na-share niya to sa akin, and habang pinag-aaralan ko rin, may mga naidagdag at naiambag na napakaganda na makukuha natin, lalo na sa panahon natin ngayon. So yung text natin, makikita natin sa aklat ng 2 Kings chapter 7 verse 3 to 20. Sabi ng verse 3, and they were 4 leprous men at the gate, and they said to one another, "Why we stay here and die? And if we say we will enter into the city, when the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now therefore come, and let us fall unto the house of the Syrians. If they save us alive, ayan, we shall live, and if they kill us, we shall but die." And they rose up in the twilight to go unto the camp of the Syrians, and when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there, not even boys of men. Makikita natin dito na mayroong apat nga na mayroong karamdaman, and they are very afraid kung ano yung gagawin nila. Kasi if they will go back to the city, sabi doon sila ay mamamatay, no? Sa gutom, wala rin kasing makain doon. If we try to go back sa chapter 6, makikita nga naman natin doon na meron dalawang babae na nag-usap sila dahil famine that time during the war. Sabi ng isang nanay, lulutuin natin yung anak mo ngayon, yung anak ko ngayon, tapos bukas yung anak mo naman. Pag naubos natin yung anak ko, yung anak mo naman ang lulutuin natin. So ganun katindi yung gutom, ganun katindi yung kahirapan na pinagdaanan ng mga taong ito. At nangyari nga na yung nanay, pinakuluan nila yung anak niyang isa, sa chapter 6 to verse 24, pinakuluan niya yung anak niya. Nung naubos na nila at kinain yung anak niya, yung isang nanay naman, kinukuha niya yung sa kumari niya. At ang sabi, yung anak mo naman ang lutuin, at kailan tinago noong nanay, at ito ay kinonsulta nila sa hari. Ganun katindi yung gutom during this time na even yung nanay, no, kinain yung kanilang anak sa tindi ng gutom. Kaya sabi nitong apat na may ketong, pag bumalik tayo doon, mamamatay din tayo sa gutom. Pag pumunta naman tayo, pag nag-stay naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Tapos, kapag pumunta naman tayo sa camp ng Syrian, baka mamatay din tayo. Pero, saan man at alin man, wala tayong paglagyan. And they decided na pumunta doon. Kaya, may kita natin dito na talagang napakatindi ng hirap during this time. Now, kung titingnan natin dito sa chapter 7, the 4 leprosy men, they are in the middle of what? War, famine, and meron pa silang sickness or disease, no? Meron pa silang karamdaman. They are hopeless, yung kanilang sitwasyon. Pag sinabi mo hopeless, napakahirap. Walang kapag-asa. Also helpless, kasi aside from the situation that they are in, yung kanilang katawan, meron pa silang mga karamdaman, meron pa silang mga sakit. So kahit saan daanin, kahit saan tingnan, talagang wala talagang paglagyan. Kaya kawawa, kawawa, hopeless, helpless, and hurt, no? Kasi pag may ketong ka, alam mo naman natin na bawal kang dalawin, bawal kang puntahan, bawal kang kausapin. Remember, apat sila. Imposible naman na wala silang pamilya. Imposible naman na walang anak ang mga ito. Imposible naman na walang asawa. Nasa time sila ng famine, ng war. Siyempre, talagang yung feelings nila, talagang mararamdaman mo kung tatay ka, kung nanay ka. Kumusta kaya yung mga anak ko? Kumusta kaya? Ano kayang kalagayan nila? Ano kayang kinakain nila? Paano kaya? Ito yung problema minsan kapag sa time ng problem, hiwa-hiwalay kayong pamilya. Ang hirap, ang gulo, ang sakit. So yun yung situation, no? They are hopeless, helpless, and hurt. Yung apat na ito. And But alam naman natin that in every situation, God has something to do. Alam natin na ang Diyos, gumagawa talaga siya sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. God will make a way. Nga sinabi ng friend ko, no? Na kahit ano man yung sitwasyon na mayroon sila, ano man yung sitwasyon na mayroon ka, ano man yung kalagayan at pinagdadaanan mo ngayon, well,
definitely, yung tugon ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, hindi yan nawawala. Now, God is very aware of every situation. From that situation, God helped them. Ano yung ginawa ng Lord? Gumawa ang Lord, ano? Ginamit lang ng Lord, noise. Ang ginawa lang ng Diyos, doon sa napakarami nilang kalaban na Assyrian, ingay lang. Anong ginawa? Nagpadala si Lord ng isang tunog na parang ang dami-daming mga kabayo, ang dami-daming kawal, and what happened? Itong mga taong ito, yung mga kalaban nila, tumakbo at walang dilalang kahit ano, sa sobrang takot. Akala nila dumating yung mga Egyptian at saka yung ibang tinawagan ng hari ng Israel, and all of them ran away. Wala silang iniwan pa. Kamamadali nga sa sobrang takot, pati mga kabayo nila, iniwan nila. Napabilisan na yung kanilang pagtakas. So, ano bang ginawa ng apat na may ketong na ito? Kasi kung hindi gumawa tong apat na ito, yung isang bansa, yung bayan ng Israel, mapapahamak, mamamatay sila sa gutom, mananatili sila sa ganitong sitwasyon. Buti na lang may gumawa, buti na lang may naglakas ng loob. Anong ginawa nila? They don't stay in the negative situation. They evaluate yung kalagayan nila, they decide, and whatever the decision that they come up, they went, no? Nilakaran nila yon. And out of the miracle of God, pagdating nila sa lugar na yon, they decided na pumasok sa isang tent, and nakita nila doon walang katao-tao, not even a voice of men. Sabi nila, so ang ginawa nila, dahil gutom na gutom sila, syempre, kahit sa dami ng kayamanan mo makikita dyan, sa dami ng pera dyan, sa dami ng needs ng tao, pero ang una nilang ginawa, kumain sila. Why? Kasi galing sila sa gutom. Kaya pag ang tao talaga gutom, hindi niyan priority kayamanan. Hindi niyan priority ang kahit ano. Priority niyan paano magkalaman ang tiyan. So nakakain na sila, nagliwanag yung pakiramdam nila, yung paningin nila. Anong ginawa nila, nakita nila yung kayamanan, nagkakot sila. Tapos pinasok nila yung sumunod na tent, nagkakot ulit sila. Tapos naisip nila, teka lang, parang hindi tama. Parang sisingilin tayo ng Diyos sa ginawa natin na ito. Maganda, anong gawin natin? Sabihin natin dito sa hari ng Israel. So, ano man ang kalagayan mo, don't stay in the negative situation, kasi kung mananatili ka dyan sa lugar na kinalalagyan mo, walang mangyayari, walang magbabago. So, the lesson na nakikita ko dito una, itong apat na ito, yes, they are hopeless, they are helpless, they are hurt, but they don't stay doon sa sitwasyon na kinalagyan nila. Ano ginawa nila? They evaluate kung ano yung mayroon sila. May papa tayo, may kamay tayo, may paningin tayo, may pag-iisip pa tayo. Ano ginawa nila? They decide, we will go, and they go. So, ang unang solusyon sa problema ay huwag kang mag-stay doon sa problema. So, kailangan lumabas ka doon sa problema. Okay. Pangalawa, nung nakita nila, na-realize nila yung bagay na yun, they share what they discover. So, ang kagandahan sa apat na ito, hindi sila maramot. Yes, siguro nung una, naisip nila, atin na lang to, kumain sila, nagtago sila ng yaman, but in the end, na-realize nila, no, hindi dapat. Kaya talaga makikita natin dito, what they discover, they ate, they gather, and they share. So, hindi pa nga sila pininiwalaan dito, talagang pinaghinalaan pa sila na ipapahamak nila yung bansa. Pero whatever the scenarios, whatever the situation na kinalagyan nila, sinabi nila ito at hindi sila nag-atubili. So minsan, ang nagpapagaan po sa isang bayan, ang nagpapagaan po sa isang pamilya, kapag tayo po ay mayroong time to share, pag tayo po ay hindi naging madamot. Alam niyo yung isang bagay minsan, ito nga natutuwa ako sa may Bohol, nung ako ay, when I was in grade 5, yung nilipat yung bahay namin. Akala ko, di ba, pag naglipat ng bahay, doon kasi hindi tinitibag, binubuhat yung bahay kasi compost yun ng mga kahoy. So, ang tawag nila doon, bayanihan. So, yung stepfather ko, nakasakay siya sa taas sa bahay, no? Siya yung nag-guide sa mga daanan, tapos binubuhat siya, no? Naglagay ng mga kawayan, tapos inangat nila, binuhat-buhat nila. Dati kasi yung mga bahay doon, kahoy, kawayan. Ngayon, hindi mo na mabuhat kasi bato. So, nakikita natin na kung isa lang ang magbubuhat nun, mamamatay yun. Pero dahil nag-share sila, nagtutulong-tulong sila, yung isang buong pamilya, yung isang mabigat na bagay, gumagaang. Why? Kasi may pagtutulungan. Kasi mayroong pagmamahalan.
Kasi merong pagkakaisa. So pag nagkakaisa, yung mabigat, gumagaang. Amen for that, no? Ano pa? They enjoy the moments. From famine, from war, to victory. So, kapag nagtagumpay naman, huwag lang puro isipin yung nakaraan. During that moment, dapat i-celebrate yon. Dapat magala ka. Dapat magdiwang ka. Kasi nga, yung mga pagkakataon ng tagumpay, bibihira lang yun. Tapos pag nagtagumpay ka na, mananahimik ka. No, dapat pag nagtagumpay ka, nagpupuri ka, pag nagtatagumpay ka, ipasalamatan mo ang Panginoon kapag ikaw ay mayroong mga tinatamasa. Don't forget to give thanks to God. Kagaya ng mga taong ito, no? Anong ginawa nila? Nag-celebrate sila. In-enjoy nila. At nagkatotoo yung sinabi ni Prophet Elisha, no? Na yung mahal nung una, susunod, magbamura yan. At hindi ka makakabili na sinabi niya sa hari kasi mamamatay ka. Truly that God works in different ways. All we just need is what? To have a little faith. No? To trust Him. Alam niyo, wala namang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Wala namang bagay na pwedeng makapag-move sa atin kundi yung ating faith sa Lord. So sa umaga pong ito mga kapatid, marami po tayong mga pinagdadaanan. Marami pong suliranin kagaya ng apat na ito. Kahit saan sila pumunta, may problema. Pero kahit may problema, hindi sila nag-stay doon din sa problema. Kasi pag nag-stay sila doon, sabi nila mamamatay tayo. So what they did, anong ginawa nila? They decide na umakbang. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa isang step, pagtitiwala. Yung unang hakbang, pagtitiwala sa Panginoon. Kung may mga problema tayo, kasi lagi na sinasabi ng Lord, matuto tayo magtiwala. Kung sila ay nagtiwala sa Panginoon, yung bagay na tinanggap nila, yung yaman na nakita nila, yung yaman din na makukuha natin, i-share din natin. Huwag tayo mag-stay na tayo-tayo lang. I-share din natin na, wow, Lord, thank you. Kasi niligtas mo ako and I want to share this word sa mga mahal ko rin sa buhay, sa mga tao din sa paligid. And if that happened, we celebrate. Walang gutom. Sabi ng Biblia, no, walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ang kamatayan, hindi ang kahubaran, hindi ang kahirapan, hindi ang karamdaman, hindi ang gutom, hindi ang sakit. Walang pwedeng maghiwalay sa pag-ibig sa Diyos. At lagi po nating tatandaan na yung pangako po ng Diyos sa atin, hindi po yun nagbabago. Yung salita po ng Diyos, imposible na hindi mangyari. At pag sinabi ng Diyos na parito siya upang bigyan tayo ng buhay na mapayapa, masaya at kasiyasiya, sigurado ako na ibibigay ng Diyos sa iyo yun. Kailangan mo lang magtiwala. Muli, sa mga kapatid ko sa Exceed Life City Church, maraming pong salamat dun po sa mga blessing na patuloy nyo pong pinapadala sa church. Salamat po. At sa mga nakikinig na natin, na mga manonood, tandaan po natin na ang Diyos ay palagi po nating kasama. Ang Diyos po ay palagi pong nariyan para po umalalay sa atin. At nariyan po ang ating mga simbahan, ang ating mga pastor, ang ating mga manggagawa upang tayo po ay alalayan sa ating paglalakbay sa buhay. Muli, marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat po ng nakikinig, lahat po ng nanonood. God bless po sa inyo. At lagi nating tatandaan na sa paglalakbay sa buhay, meron po tayong kuya na kaagapay. At yan po ay si Kuya Yamski. So, pag gusto niyo po manood yung mga video ng pag-aaral ng Word of God, punta lang po kayo sa YouTube. I-type nyo lang po Kuya Yamski. At yan, yung nakasulat na yan. At i-type nyo yan po doon. Tapos, pag nanood po kayo ng video doon, narami po yun. Tapos, yun, i-click nyo po yung subscribe, tsaka yung bell button, yung bell. Para po ma-update kayo kung ano po yung mga susunod nating gagawin. At hindi lang po video ko, makikita nyo doon, pati yung mga kasama nating pastors, yung mga ibang nag-share, i-upload din po natin doon. Yung mga ginagawa rin natin sa buhay, kasi normal tayong tao, nilalagay din natin doon. Kaya salamat po, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, at maligayang Sunday po sa ating lahat. God bless you.